Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating kwentong matutunghayan ay tungkol sa bangungot. Kaya halika at sumama ka sa pagpasok ng takip siling. Ako si Dino at ang karanasang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa nangyari sa akin nung ako'y high school pa lang. Naganap iyon sa bahay ng aking lola sa probinsya ng Leyte. Kakatapos lang ng klase namin noon at napagdesisyonan ng mga magulang ko magbakasyon sa kanila. Mag-isa na lang si Lola sa buhay at tanging si Tita May na lang ang kasama ni Lola. Ito lang ang laging katuwang nito sa bahay. Si Tita May ang bunso sa kanilang magkakapatid nila Papa. Mas pinili na lang ni Tita May na manirahan kasama ang Lola dahil di pa niya raw gusto mag-asawa at naawa naman siyang iwanang mag-isa ang Lola sa bahay. Kaya lubos ang pasasalamat ni Papa dito at talaga namang wala akong masabing hindi maganda rito dahil bukod dun ay ubod pa ito sa pagiging masiyahin tao at palabiro. Naalala ko pa nga nung isang beses na umuwi kami noon ay madalas niya akong basahan ng mga kwento tuwing hapon. Kaya ganun na lamang kalapit ang loob naming magkakapatid dito. Tipikal na araw, nagluluto sila Mama at Papa habang si Lola naman ay nagbuburda sa terrace nila. At kami namang magkakapatid ay naglalaro sa labas habang si Tita May naman ay nagliligpit sa loob. Dumating ang hapunan at nagsikain na kami. Nagsipasukan na kami ng kwarto lahat. Nakatulog na ako noon nang biglang may narinig akong nagsasalita na tila nakihirapan at dahil sa kuryosidad ko ay di ko na nagawang gisingin pa ang aking mga magulang at kapatid. Dumiretso agad ako sa pinanggagalingan ng mga narinig ko at dinala ako ng mga tenga ko sa kwarto ng aking Tita May. Alas 12 lagpas na nun. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan niya at laking gulat ko nung makita ko siyang nakatitig sa akin. Pero mas naging bala ko nung makita kong may tila isang itim na nilalang ang nakapatong sa ibabaw ng tita ko. Pula ang mata nito at kitang-kita ko kung paano pinipilit ng tita kong magsalita ngunit hindi niya magawa. Kaya nagdasal ako habang nakapikit at maya-maya pa ay may biglang yumakap sa akin at sinabing, "Salamat." Iyon pala ang tita ko at nagpapasalamat siya sa akin at dahil nakita ko siyang nasa ganong sitwasyon ay mas pinili kong magdasal at nailigtas siya noon. At mula noon ay hindi na muling nagparamdam pa kanila tita ang itim na anino na yon o kung ano man siya. Umuwi na rin kami noon sa bahay namin at lagi kong ipinagdarasal ng aking Tita May na sana ay nasa maayos siyang kalagayan. At dito nagtatapos ang ating kwento at humanda sa susunod na pagpasok ng takip siling.